Isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo para magbahagi na naman ng isang kaalaman tungkol sa paano ba tayo makaka-generate ng report out of our given data. So this time, we will be discussing about pivot table or pivot table na ginagamit natin to generate an automatic report. So tara na, simulan na po natin. Pero una, ano nga ba ang pivot table or pivot table? So pag sinasabing pivot table, it is a program or software tool that allows you to reorganize and summarize selected columns and rows of data in a spreadsheet or database table to obtain a report. So kung meron po tayong napakalaking data, by simply using this pivot table, automatically we can generate a report. So another definition is it is a table of statistics that summarizes the data such as database, spreadsheet, business intelligence, and program. So these are the technique in data processing. These are techniques in data processing they arrange and rearrange statistics in order to draw attention to useful information. So, ngayon, malalaman natin ang dali pala gumawa ng report sa Microsoft Excel kahit sobrang laki ng database or informations na hinahandle natin. So at this point, ang ibig sabihin, ang pivot tables are one of the Excel most powerful features. Pivot table allows you to extract the significance from a large, detailed data set. Our data set consists of 213 records and 6 fields: order, ID, product, category, amount, date, and country. So, ito po yung sample. For column A, meron tayong order ID. Column B is product. C, category. D, amount. E, date. And F is country. Pag gumagawa tayo ng report sa Microsoft Excel, yung first row natin is considered as the title of the table. So, paano nga ba talaga tayo mag-insert ng pivot table or paano tayo gagawa ng report, an auto-generated report na gamit po yung pivot table? So, according to the instruction, first is to click a single cell in the inside data. So, let us try. Tara na, tingnan natin kung paano nga ba talaga mag-generate ng report na gamit po yung pivot table. So, meron po akong ginawa ditong example ng isang inventory. Gagawan po natin siya ng report na gamit po yung pivot table. So, syempre, ano yung mga kailangan natin? Kailangan meron po tayong Microsoft Excel application. Pangalawa, meron na tayong data na currently open sa ating computer. So, this time, gumawa ako ng design. This is a personalized design na meron pong yung column A indicates the order, column B, product, C, category, D, amount, E, date, and F is country. So, nilagyan ko rin po, naging visible din po yung borderline ng bawat isang label. So, meron na tayo. Kung titingnan natin, kailangan po meron siyang title at the top. Hindi siya naka-merge at hindi rin po siya naka-wrap up yung text niya. Kasi pag nagkataon, if there are cells na naka-merge po dito, automatically we cannot do any procedures na gamit po yung pivot table kasi hindi po siya ma-generate. So, tara na po, simulan na natin at kung hindi niyo pa masyadong alam, tingnan ng maigi
para po matutunan. So, una, highlight first the table kung alin po yung gagawa natin, or you simply click this one to highlight, or click po yung nasa corner to highlight the data. Next is to click insert. On the top menu option, i-click lang po natin yung insert and then click pivot table. So automatically, meron po tayong nakikitang insert dialog box. The title of the dialog box is create pivot table. So nakalagay dito, choose the data that you want to analyze. So select a table range. So right after we click this one, na-highlight natin, automatically siya na yung nag-generate ng table. So wala po tayong ibang gagalawin dito except yung okay. So tingnan natin. When we click the okay, automatically nakagawa po siya ng another sheet. Ibig sabihin, ito na po yung report, or dito po sa sheet na to, ito yung report na manili-generate natin out of customizing the pivot table fields. So, right after we click this one, automatic lumabas po ito. Meron kang makikita dito ang pivot table 1. To build a report, choose fields from the pivot table field list. So, ito yung pivot table task pane on the right side portion. Dito po natin i-customize yung kung paano natin i-generate yung report. So, makikita natin pivot table, wala po tayong gagalawin. These are the field to add to a report, order, product, category, amount, date, country, and more. So, kunyari, we want to create a generated report about each product. So, what are you going to do is you will just simply click this product, automatic. Dito po sa rows, may makikita po na tayong mga labels. So, ito po yung labels niya kasi yung pinili po natin is product. That's why, automatic na display niya po yung list of products. So, ito po yung apple, banana, beans, broccoli, carrots, orange, and wala na pong iba. So, kukunin po natin ilan pa ba yung product meron dito. So, you're going to drag so, nakalagay po product. So, ilagay natin amount. So, ilan yung order ng product. Category. So, tingnan natin. So, yung category niya po, kung titingnan natin, yan. Ito po yung na-generate natin. Nakalagay dito, count of product, row label. So, fruit, apple, banana, vegetable. So, there are 3 fruits, 4 vegetable, and yung grand total niya is 7. So, ito po yung automatic na generate natin ng report out of clicking the pivot table. So, ulitin po natin. So, balik tayo po dito sa main data. Punta ulit tayo dito. You click the insert and pivot table. Lalabas yung dialog box. Simply click OK. Walang iba. So, punta tayo dito sa category. So, amount. Yan. Sa fruits, count of amount is 3. So, country. Pwede naman country. Tapos, fruits. So, country and then products. Or products. Pwedeng doon. So, mayroon pang siyang product and then automatic kukunin natin yung amount. So, tingnan natin yung order niya. So,
So, automatic naka-generate po tayo ng report out of the given data. So, ganyan lang po kasimple yung paggagamit ng pivot table. So, I hope guys, meron po tayong natutunan. Paano ba tayo mag-generate ng report? So, basta ang tandaan lang po natin, simply click or use pivot table to generate an automatic report out of the given data. So, once again, everyone, good afternoon. And I hope na nakatulong po itong simple, kung hindi man, pwede po nating balikan yung YouTube na na-save ko po sa aking channel. Thank you so much for watching and mabuhay po kayo.